Yes, hello. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, habang sinushoot ko po itong video po na to, Biyernes Santo po ng gabi. So, kita nyo naman siguro sa orasan, no, sa likod. So, alas 10:25 po ng gabi. Okay. So, kahit po na Biyernes Santo po ngayon or kanina, hindi pa rin po talaga maawat na paringgan ni Senate President Chis Escudero, si Amy Marcos, na nagkakalat ng pagkakawatak-watak at ng kadiliman sa Pilipinas. Na which is para sa akin totoo naman. So ang point ko dito, no, minsan itong si Chis Escudero, natutuwa ako sa kanya, pero minsan hindi. Pero this time, ito pag-usapan natin to, no. So nakuha ko tong balita na to from Philstar. So sabi dito, no, huwag tayong magpadala sa mga propeta na kadiliman na nagsasabi, okay, so ayan po ang post ni Chis Escudero sa Facebook niya. So ngayon, puntahan natin yung Facebook page niya mismo. Kung ano ba yung sinabi niya. So sabi niya dito, no, okay, ang Semana Santa ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magnilay at manalangin upang suriin ang ating mga sarili bilang isang mabuting Kristiyano at responsabling mamamayan. Okay? Wala, tignan din nyo kung sila PBBM nga po tsaka si Lisa Marcos, nagbanding po sila. Pamilya sila, di ba? Si Amy Marcos, mga kababayan, hindi po pumunta ng Ilocos para makipagkita kay First Lady Imelda Marcos sa kanyang mga anak. Bagkus, si Amy Marcos po pumunta po ng Davao. O, di ba? Imbis na para sa pamilya niya na lang itong panahon na to, pumunta pa talagang Davao at nakipagkita kay Sara. Actually, na-content ko na yan, okay? So sabi dito, ito ang panahon upang isang tabi muna ang anumang hidwaan, panggagamit, panlalamang, pagkakaiba-iba ng pananaw at ang politika na madalas naghahati sa atin. Well, ayun naman po talaga sistema ng Pilipinas. Personality politics po kasi, di ba? So, ito ang panahon para magpatawad at magkasundo tayong lahat bilang magkakapatid at bilang isang sambayanan. Hindi naayon sa Kwaresma ang pag-away at magkapagbangayan para isulong ang pansariling mga hangarin at layunin, kapwa muna bago sarili. Alam nyo kasi ang point dito, mga kababayan, no? Alam nyo yung nakakagulat dito. Nilabas po ni Amy Marcos at saka ni Sara Duterte yung commercial po nilang itim. Kung kailan po magmamahal na araw. So malamang ito yung sinasabi ni Chis Escudero na dapat, di ba pwede nyo namang ilabas yan next week pagkatapos ng mahal na araw Di ba pagkatapos ng Holy Week ilabas ninyo. Pero bakit isinakto ninyo kung kailan mahal na araw? Kung kailan Holy Week? Respeto naman po kasi. Di ba? Holy Week ginagamit po ni Sara Duterte at saka ni Amy Marcos yung Holy Week sa politika. Isipin nyo, di ba? Kung kailan mag-Holy Week sa kanila bas yung itim? So ngayon natin lang nyo to continue natin, sabi pa dito. Sa gitna ng mga pagsubok at anumang hamon, naway ang Semana Santa ay maging panahon ng pagbabago at pagbuklod-buklod. Huwag tayo magpapadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Ayan so ako naniniwala ako, mga kababayan, na itong post nga po ni Chis Escudero ay para po ito sa dalawang bubita, kay Sara at saka kay Amy Marcos, di ba? So kayo ba diyan po sa Team Replay, ano masasabi niyo nga po dito? Itong post ba ni Chis Escudero ay para doon sa dalawa? Di ba? Kasi kung makita niyo po, mga kababayan, yung commercial nga po ni Amy at ni Sara Duterte, kung makapagsalita nila, akala nila ang pangit-pangit na Pilipinas ngayon. Di ba? Well, sa totoo, mga kababayan, mas nag-improve po ang Pilipinas ngayon kumpara nung si Digong nga presidente. Base po sa mga data. Mamaya, papakita ko mamaya sa inyo. Pag may time pa tayo, no? So, sabi pa dito, no? Ang liwanag at pag-asa ang mensahe ng muling pagkabuhay at huwag nating payagan at hayaan ang sino man na nakawin at bawiin ito sa atin. Pero ko lang, no? So, base dito sa mga sinasabi ni Chis Escudero,
mukhang ito ay patama kay Sara at kay Amy. And by the way, mga kababayan, hindi po talaga mapigilan ngayon yung bunganga ni Amy Marcos. Di ba? Kasi sinabi nga po ni Chis Escudero nung nakarang araw na huwag mong gagamitin ng Senado sa ipamumulitika. Ngayon, nasagot naman ngayon dito ni Amy Marcos, di ba? Ito ito pala, itim pala muna, no? Sa itim pa pala tayo. O, sabi dito, no? Sabi niya, nagluluksa ang bansa. Ayon kay Senator Amy Marcos, ang pagluluksa raw umano ng bansa ay naging dahilan ni Vice President Sara Duterte upang gamitin ang itim sa latest political ad para endorse siya. Yun ang malinaw. Oh. Ang tema na itim sa commercial, si Sara Duterte pala may pasimuno, hindi si Amy Marcos. O kita nyo, di ba? Ganyan po, kauto-uto yan si Amy. Basta pag Duterte po kumausap sa kanya, sumusunod lang po talaga siya. Si Amy po yung nangangampanya. Si Amy po yung tatakbong senador. Pero kay Sara Duterte siya kumuha ng idea na gamitin yung itim. Oh, so actually ito yung nakakainis dito, no? Ito, panoorin nyo to, ah. May video dito, eh. Okay, saan na ba yun? Ito. Sige, tinan nyo to. Naman talaga yung mga pinagsasabi. Ang akin na lamang balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mga kampanya na. So, ang tinawag dito na ambisyoso ni Amy Marcos, si Cheese. Ngayon, tinanong dito ngayon ng mga reporter kung bakit ambisyoso si Cheese. Oh, well, alam nyo ha, alam nyo nakakatawa dito. Lahat po ng politiko ambisyoso. So, wag ka magbalinis. So, ang pinapalabas mo ba? Si Cheese lang yung ambisyoso, ikaw hindi. Mga kababayan, ako naniniwala po ako na ang isang tao, pag tumapak po ng politika yan, ang target po niyan presidente. Lahat po sila naniniwala po kung ganun. Namulitika ka na eh. Hindi mo pabahanga rin yung pinakamataas na pwesto sa gobyerno? Napaka-ipokrita naman talaga ni Amy, no? O kasi continue natin na, sige. Yung nakalimutan nga mga kampanya na. So si Cheese ambisyoso, may ambition siya sa 2028, ma'am? Hindi ko alam, pero alam ko mataas ang iniisip nun eh. Ayun, tinatanong siya dito So si Cheese pala yung may ambisyon. So may ambisyon sa 2028. So sagot niya, hindi niya alam. So babagsak-bagsak ka ng salita na ambisyoso, hindi mo pala alam. Ano yun? 28, ma'am? Hindi ko alam, pero alam ko mataas ang iniisip nun eh. At syempre, bagong kongreso, syempre, bago na naman ang Senate President, siguro, baka natetense. Hindi ko alam. Pero alam ko, parating may plano yun eh, marunong yun eh. Babagsak-bagsak ka ng salita na ambisyoso. Ngayon, nung tinanong ka, sagot mo hindi mo alam. Ang point dito, nahawa ka na kay Sara. Wala ko naniniwala naman ako, no, na si Sara boba po talaga yan. Medyo may talino ka ng konti, Amy, no? Nakikita naman natin. Yun nga lang, sa kakadikit mo nga kay Sara, nagiging boba ka na rin. Yung nagbabagsak na lang ng salita na hindi niisip, ambisyoso tapos nung tinanong, wala namang may sagot. Dapat kasi, pag sinabi mong ambisyoso ang isang tao, meron kang sasabihin na, yan si Chis Escudero, ang gusto talaga niyan, maging vice-presidente o maging presidente. O syempre, di ba? Malapit na yung eleksyon, baka siya mapalitan, gusto niya manatili bilang Senate President. Ganon. Hindi yung hindi ko alam, o alam naman natin yun, di ba? Parang si Sara na rin magsalita ito eh, no? O, continue, sige. For higher position, ma'am. Hindi ko alam, miski Senate Presidency, kasi maraming papasok na datihan, hindi natin alam. So gusto niya siya yung ma-retain, ma'am? Hindi ko alam, malayo pa. At hindi naman natin alam sino panalo. Di ba? So, hindi mo alam. So, tanga ka. Nakakatuwa na. So, tanga na salita ng hindi mo alam. Hindi mga kababayan, hindi ko sa kinakampihan si Chis Escudero dito, no? Kasi minsan may mga desisyon siya hindi ko rin gusto. Pero ang point natin dito, mas talo ka nagbumukhang tanga dito sa, Amy. Kasi una sa lahat, obvious naman po talaga na yung ginawa ni Amy sa Senado, nung nga po sa pag-imbestiga nga po sa pag-aresto kay Digong, pamumulitika po yun. Di ba?
And by the way, mga kababayan, no, di pa dyan natapos, meron pa yan dito. Ito yung malupit. Sana ba yun? Ito yung malupit na sinabi niya, nakakabulshitan. At malamang dito po talaga nainis si Chis Escudero. Ito yung parte ng ng commercial nila, no. Tingnan niyo to. Itong interview na to, panoorin natin. No, sa ginawang pag-endorse sa inyo ni BP Sara doon sa inyong candidacy. Sa tingin niyo, malaki ang may tutulong nito, ma'am? Well, hindi ko naman naisip yun. Sa totoo lang, biglaan na lang kami. Pareho kaming Tanga-tanga talaga nito, no? ang tanong, Amy, yung pag-endorse ba ni Sara Duterte, malaki bang may tutulong ito sa kandidatura mo? Ang sagot ni Amy Marcos, hindi ko alam, biglaan yun. Ang layo ng sagot. Nahawa ka na talaga kay Sara, nagiging tanga ka na rin. Ano po yung expectation nyo sa ginawang pag-endorse sa inyo ni BP Sara doon sa inyong candidacy? Sa tingin niyo, malaki ang may tutulong nito, ma'am? Well, hindi ko naman naisip yun. Sa totoo lang, biglaan na lang kami. Pareho kaming nakalimot na may kampanya pala. Kaya't eto nga, nung dumating siya, Chuchera. sabi namin, pagkatapos nung pagpupunta niya sa kanyang abogado, ako naman sa mga hearing, ako naman ay talagang abalang-abala na kung maaari, magkampanya na kami, nakalimutan namin. So, ora-orada, the following day, nag-shoot na lang kami. Biglang nakalimutan namin lahat ng politika na abala tayong lahat dito sa pagdampot kay Presidente Duterte. Yes! Actually, wag mo ka kaming gawing tanga ka. In the first place, mga kababayan, yung pagkandak nga po ng hearing ni Amy Marcos doon po sa Senado about sa pag-aresto kay Digong, pamumulitika na po yun. Kasi po, libreng publicity po yun para sa mga DDS. Di ba? Ang target po talaga na boto ni Amy Marcos, makuha niya po yung Mindanao. Kasi ang tingin niya nga po sa mga loyalista tanga, na kahit mali na po yung ginagawa niya, iboboto pa rin po siya. Ganun po tingin ni Amy Marcos sa mga loyalista, tanga. Na kahit mali po yung ginagawa niya ngayon, iboboto pa rin po siya ng mga loyalista. Kaya ngayon, ina-underestimate niya ngayon ang utak ng mga loyalista, kaya doon siya nakafocus ngayon sa Mindanao. Kaya nga sinasabi ko nga mga kababayan, kung kayo po ay loyalista at iboboto niyo pa rin po sa Amy Marcos, wala na po kayo pinagkaiba po sa kulto ng mga DDS. Wala na pong tama't mali para sa inyo kung ganun man yun. Bakit itim yung ginamit sa endorsement sa inyo? Yan. Hindi po ba negative ang dating parang pagluluksa? Yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at ang sabi ni Sara, maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa. ayan, ang dami daw naghihirap. Ngayon, ito, may papakita ko sa inyo, no? Kaya so puntahan po natin, syempre pag tayo magko-content, dapat meron po tayong graph palagi. So ngayon, tingnan po natin yung tawag nito, yung unemployment rate ba to? Tama, unemployment rate niya. Ito. Yan. So ganyan po mag-vlog, Amy, hindi pwedeng puro bunga nga lang. So sabi ni Sara, naghihirap daw po ang Pilipinas. Pero tanong dito, bakit bumaba po yung unemployment rate natin? Ayan, no? So ayan So tingnan natin to unemployment rate nung panahon po ni Duterte. 6%, no? 6.5%, no? Ngayon 3.8% na lang po unemployment rate po. And ang point ko dito mga kababayan, dapat sasabihin niyo naghihirap ang Pilipinas, dapat meron kayong data. Ngayon, paano nyo nasasabi na naghihirap pa Pilipinas kung bumaba po yung unemployment rate? At ang pinakamataas po na unemployment rate po nung panahon ni Digong, nung pandemic. Sige, justifiable yan. Pero nung wala pang pandemic, mga kababayan, noong 2017, ang taas po ng unemployment rate natin na pumalo siya ng 6.5. Ngayon, panahon po ni PBBM, 2022, di ba? Bumaba na siya sa 3.8%. Di ba? Hindi lang yan mga kababayan, yung poverty rate, tingnan natin. So ito mga ka-streetwise na basahin natin tong part na to, no? So sabi dito, the Philippine government aims to reduce the country's poverty incidence to 13.2% lower in 2025. Diba? Ito malupit. The poverty rate in the Philippines dropped to 15.5% in 2023 from 18.1% in 2021.
with the government translate to 2.4 million Filipinos lifted above poverty line. So, noong 2023, naging 15.5% na lang po from 18.1% noong panahon ni Digong. Tapos ngayon, tingnan natin na kung ilan na lang ngayon 2024 or 2025, tingnan natin kung merong graph, no? So, yun na. So, ang nakita lang natin dito mga kababayan, projections pa lang, no? So, sa 2026, so, ang projection pa ng gobyernong ito, tingnan nyo, 11.3% from by 2026. No, from 18% po na panahon ni Digong, ang projection po ng Pilipinas ngayon, 11% na lang po sa 2026. So hindi ko pa talaga makuha kung saan nakuha ni Amy Marcos at ni Sara Duterte yung point na naghihirap ang Pilipinas. Di ba? Marami nagrereklamo, malamang. Pero kasi malalaman mo naman na naghihirap ang Pilipinas, depende po ito sa income ng isang pamilya. Di ba? Ang problema din kasi sa atin sa mga Pilipino, pag lumalaki po yung income, dumadami din po yung utang. ako nagtataka lang talaga ako, no? Marami tayong kababayan, mapamaliit, mapamalaki man ang sweldo, umuutang pa rin. Especially po yung mga nasa lower middle class. Papansin ko talaga yan eh. Kasi continue nga natin to. Tuloy pa ba natin to? Natatangahan na ako dito eh. Hindi natututukan ang sadyang problema ng Sige. Continue natin, sige. sikmura, gutom pa sa hustisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan. Kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo diyan sa mga krimen na hindi naintindihan. Kaya para sa kanya, So, crime rate bumaba din, di ba? So, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan at yung itim simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. wala, talo ka na. Ayun lang malinaw dito. Pwede ka na namin boboto. Sayang mga kababayan, no? Tandaan nyo, ha? Nung nanalo pa si PBBM bilang presidente ng Pilipinas, si Amy po nasa top 1 yan. Top 1 talaga yan sa mga surveys nun. Ngayon, pang ilan na lang? Pang 15, pang 16. Kasi nga po, kumampi sa mali. Ganun lang yun eh. Kumampi ka sa mali. Akala mo tama ka, pero ang totoo mali ka. Kampihan mo ba naman mamamatay tao kung hindi ka ba naman tanga? Di ba? So yun mga kababayan, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito, sasagutan nga po ni Amy Marcos at ni Chis Escudero. So, dito sa pagkakataon na to, kanino ba kayo? Kay Chis or kay Amy, ha? Diyan, ito lang sa instances na to, ha? Sa pagkakataon na to, ha? So, yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat yan. At kayo po ba, iboboto nyo pa ba si Amy? Diba? Yan, no? So, thank you mga kababayan. So, syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga streetways na. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.